Shoutout sa mga unang nag-comment. At sa inyong lahat sa pagsuporta at panunood. Ang susunod na episode ay abangan sa susunod na linggo. Salamat po. Huwag kalimutan mag-like and subscribe upang maabangan pa ang mga susunod na recap. Alam niya na huli na ang lahat dahil may 10 minuto na lamang silang natitira. Isang pagpapakamatay lamang na harapin nila ang mga guardian sa kanilang kasalukuyang taglay na puwersa. Nakakasiguro na lamang ito na kalahati sa kanila ang mamamatay sa pinakakaunti. Nagsisisi na lamang ito at hindi makapaniwala dahil napakalaki ng ginawa niyang trabaho para lamang sa posisyon ng pagiging kapitan ng attack force kaya hindi niya maaaring hayaan na magtapo lamang ito ng ganoon. Pinakalma niya ang kanyang sarili at nagbigay na lamang ng utos na ipagpapatuloy nila na sumulong sa dungeon, ngunit binalaan siya ng kanyang kasamahan na hindi nila ito maaaring gawin dahil hindi pa nakakarating ang kanilang mga kasamahan at ang mga guardian ay siguradong susugod mula sa lahat ng direksyon. Sinabihan lamang siya ni Shenwon na tigilan na Naito ang kanyang pagrereklamo at sundan na lamang siya dahil siya na ang bahala sa kanilang lahat at sinabi sa mga ito na may pag-asa sila kahit na hindi dumating ang kanilang mga kasamahan dahil kasama naman nila ang Saintess na si Teresa. Habang nangyayari ito, bumalik ang isa sa mga player sa kanyang mga kasamahan na nagpapahinga ngayon para ipaalam na ang mga guardian ay nagigising ngayon. Sa kanyang pag-uulat ay hindi na-alert ang mga player dahil impossible na ang isang malaking guild na kagaya ng bola ay gagawa ng galaw nang hindi nagkakaroon ng kahit anumang plano. Ipinagmamalaki pa ng isang archer na ang mga solo player na katulad nila ay dapat lamang sumunod kung ano ang sasabihin ng kapitan ng attack force dahil baka magagawang sirain ng bola guild ang mga guardian na iyon. Ngunit habang nagsasalita ito ay may kamay na bakal na lumalapit sa kanya at naramdaman ito, ngunit hindi na ito nakagawa ng kahit anumang aksyon at sa isang iglap ay napisak na sanhi ng kanyang kamatayan. Nagtipon ang mga natitirang player at bumuo ng formation para harapin ang mga ito. Alam nila na mukhang katapusan nila dahil sa napakaraming guardian na pumapaligid ngayon sa kanila. Ang mga malalaking guardian na may asul na apoy bilang kanilang mga kaluluwa ay pinaikutan ngayon ang mga natitirang player na sumusubok magdikit-dikit at protektahan ang kanilang mga sarili. Sa kinaroroonan ng pangunahing attack force ay pinamunuan silang lahat ni Shenwon na nagbigay ng utos na maghanda sila para sa laban dahil nakakarating na ang mga guardian. Ipinaharap na ito ang mga tank habang ang mga kargador naman ay pinaponte sa likod. Inutusan sila na magmadali habang nagtipon ang lahat ng mga player para harapin ang kanilang mga kalaban. Isa sa mga nangungunang tank ay si Shenwon na ginamit ang kanyang level 3 na skill na tinatawag na Iron Shield. Napataasan ang kanyang defense mula rito at ipinagpatuloy pa ang paggamit ng level 2 na wedge formation para tulungan ang kanyang mga kasamahan na bumubuo ngayon ng isang solidong linya ng defense. Ang mga tank ay nangunguna ngayon at inaabangan ang pagdating ng mga kalaban. Mula sa likuran, ginamit ni Yunmi ang kanyang level 2 skill na Warrior Song para pataasin ang lakas ng kanyang mga kasamahan. Ipinaalam ni Shenwon na paparating na ang kanilang mga kalaban at kinakailangan nilang panatilihin ang formation na binuo nila. Sa isang iglap, dumating ang mga guardian na lumundag papunta sa kanila at inihanda ang kanilang mga armas para hampasin ang mga ito. Ginamit ni Shenwon ang lahat ng kanyang lakas para lamang harangan ang pag-atake na iyon at ang puwersa mula sa palakol ng guardian ay napakalakas. Sa kanyang pangunguna, tinabihan siya ng napakaraming mga tank kung saan pinagigitnaan nila ang mga damage dealer ng party habang hinihintay ang pag-atake ng mga guardian. Ang kanilang mga kasamahan na naiipit sa kabilang bahagi ay nakikiusap na magpadala ang kanilang kapitan ng mga tank at healer doon dahil hindi nila kaya ang labanan ng mga guardian ng sila lamang. Ipinaalam ng mage ng grupo sa kanilang kapitan na ang mga solo player ay nangangailangan ngayon ng tulong, ngunit pinatahimik siya ni Shenwon na pinagpapawisan ngayon at sinabihan na itutok na lamang na ito ang kanyang pansin sa kanilang laban. Inisip niya na hindi maiiwasan na magkaroon ng mga mamamatay sa kanilang laban.
Ipinagpatuloy niya na i-tank ang pag-atake ng mga Guardian at alam niya na hindi niya kinakailangang pakialaman ang mga katulad ng mga ito na solo player dahil hindi kagaya ng kanyang mga guild member na alam ang mga tamang taktika sa pakikipaglaban, nagkukulang ang mga solo player ng kakayahan na lumaban bilang isang grupo. Kinakabahan na ngayon ang mga solo player dahil nakakalapit ang mga Guardian sa kanila at nakita na rin ng mga ito ang kanilang paghingi ng tulong, ngunit hindi sila sumasagot kaya naman napaiyak na lamang ang lalaking ito dahil alam niya na inaabandona ngayon sila at iniiwan sila na lumaban para sa kanilang mga buhay. Humingi na lamang ito ng tulong sa kahit na sinuman na maaaring makapagbigay. Narinig nila ang mabilis na pagtakbo ng isang player papalapit sa kanilang kinaroroonan, at doon ay nagpakita si Teresa na lumundag at akmang aatakihin ang mga ito. Ginamit niya ang kanyang skill na Sign of the Cross mula sa itaas na nagpapakawala ng isang maliwanag na ilaw hanggang sa tinapon niya ang lahat ng Guardian na binalot na lamang ng liwanag at napalipad. Ang lalaking solo player ay nakahinga na lamang dahil sa kanyang harapan ay nagpakita ang kanilang saint na si Teresa. Sa kanyang nakita kanina, mukhang may dalawang Guardian na nagawang makalusot sa pangunahing puwersa at alam niya na anib ng buhay ng mga kargador. Mabilis siyang tumakbo at pumunta sa likuran ng kanilang grupo sa lalong madaling panahon at tinulungan ang mga ito. Sa kinaroroonan ng mga kargador ay matatagpuan na lamang ang mga ito na nakahandusay sa sahig kasama ng mga gamit na dala nila. Ang matandang kasama kanina ni Jin Hyuk ay nakahandusay na lamang at tinatanggap ang kanyang kapalaran habang sinasabi na mukhang isang biro lamang na magiging ligtas sila sa loob ng dungeon. Nakita na ito sa kanyang harapan ng Guardian na inihanda ang kanyang palakol para patayin ito at alam niya na mukhang ito na ang kanyang katapusan, ngunit hindi ito ang nangyari dahil nakatanggap ng napakaraming hiwa sa katawan ng Guardian. Nagpakita si Jin Hyuk na ginising niya para hiwa-hiwalayin ang bahagi ng Guardian habang tinatanong ang matanda kung ano ang ibig sabihin na ito dahil hindi ba sinabi na ito sa kanya na magagawa na itong makauwi ng ligtas. Hindi pa doon nagtatapo ang laban dahil binalaan siya ng matanda na sa kanyang likuran ay patuloy na gumagalaw ang Guardian na hindi tuluyan ang nagkakawatak ang katawan. Hindi ito masyadong ininda ni Jin Hyuk at sa isang iglap ay madali niyang iniwasan ang pag-atake ng kamay ng Guardian. Pagkatapos na ito, humiwa siya sa inihanda niya agad at ginamit ang skill na Element of Fire habang sinasabi sa Guardian na wala itong pag-asa na saktan siya. Naipon ang apoy sa kanyang kamay at pinakawalan niya agad ito sa Guardian. Harap-harapang tinanggap na ito ang napakalakas na bugso ng apoy na tuluyang nagkawatak-watak ang katawan na ito na nagkalat lamang ang katawan sa sahig. Pinabalik ni Jin Hyuk ang kanyang mga apoy at alam niya na siguradong mamamatay din ang Guardian na iyon ng kusa, ngunit alam ni Jin Hyuk na hindi niya maaaring patayin ito mismo dahil kinakailangan niyang manatili na nasa level 1. Hindi siya makapaniwala na ginising ng mga siraulong ito ang mga Guardian ng ruin na nagtataglay ng hindi kapani-paniwalang difficulty at wala naman silang makukuha kahit ano sa paggawa na ito kaya naman sino ang may kagagawan ng kabaliwang ito. Ang matanda ay humarap na lamang kay Jin Hyuk at tinanong kung itinatago lang ba na ito ang kanyang lakas, ngunit sinabi sa kanya na sinuswerte lamang ito. Habang nag-uusap ang dalawa, nakatuon ang pansin sa kanila ni Teresa na pinanood ang sitwasyon. Agad na itong kinuha ang matanda at dinala sa malayo. Binitawan na ito na tiningnan lamang ni Jin Hyuk at hindi maintindihan kung ano ang nangyayari. Lumingon si Teresa sa kanya at sinabi na inakala na ito na isa siyang mabait na tao, ngunit hindi niya inaakala na pagbabantaan na ito ang isang kargador gamit ang isang kutsilyo. Nagseryoso ang mukha na ito at sinabi na mukhang si Jin Hyuk ang may kagagawan kung sino ang gumising sa mga Guardian ng dungeon kaya naman huli niya ito ngayon at paparusahan. Hindi pa rin maintindihan ni Jin Hyuk ang sinasabi ng babaeng ito at naiinis na lamang. Mabilis siyang inatake ni Teresa, ngunit inilagan ito ni Jin Hyuk na kinakabahan na lamang sa lakas ng taglay ng babaeng ito na nasira ang sahig na tinatamaan niya. Nagmakaawa si Teresa sa kanya na huwag itong umiwas sa kanyang mga pag-atake dahil hindi niya siya gustong saktan, ngunit pagkarinig ni Jin Hyuk dito ay hindi niya gustong paniwalaan ito dahil napakalakas ng puwersang pinapakawalan na ito.
Kalmadong sinabi ni Jin Hyuk na mayroong hindi pagkakaintindihan ngayon sa pagitan nilang, ngunit patuloy na sumugod si Teresa at sinabi sa kanya na maaari na itong ipagtanggol ang kanyang sarili sa loob ng association. Inilabas na lamang ni Jin Hyuk ang kanyang punyal at alam niya na mukhang masyadong ginaganahan ang babaeng itong ngayon para makinig pa sa kanya at alam niya na ngayon na napunta sila sa puntong iyon, hindi na dapat siya magpigil. Galit na galit ang babaeng ito na hawak ang kanyang panangga na susugurin si Jin Hyuk, ngunit madali itong pinatid at itinutok ang kanyang mukha sa sahig. Nadapa ang babaeng ito at sumubsob ang mukha sa lupa na naging sanhi para mabitak ito. Napawungol sa sakit si Teresa habang sumusubok bumangon, ngunit pagdilat niya ng kanyang mata ay nakita niya ang kutsilyo ni Jin Hyuk na nakatutok sa kanyang mukha habang sinabihan ito na hindi siya ang gumising sa mga guardian. Seryoso niyang hinarap si Teresa at sinabi na kung siya nga talaga ang may kagagawan na ito ay matagal na niya itong pinatay doon mismo. Mabilis na nagtungo ang matandang lalaki doon at tinanong ang dalawa kung bakit sila naglalaban at ipinaliwanag na si Jin Hyuk ang nagligtas sa kanya. Nabuhayan ng malay ang babaeng ito at naiintindihan ngayon na mukhang isang malaking pagkakamali ang kanyang ginagawa. Umalis na lamang ang matanda mula roon habang patuloy na umiiyak si Teresa kay Jin Hyuk at humihingi ng tawad sa malupit na ginawa niya. Pinatahan lamang siya ni Jin Hyuk at sinabi na nangyari din ito dahil gumawa siya ng isang bagay na naging sanhi ng hindi nila pagkakaintindihan. Nagpatuloy sa paglalakad ang dalawa at tinanong kung bakit itinatago ni Jin Hyuk ang kanyang pagkatao. Ipinaliwanag sa kanya ni Jin Hyuk na pareho ang dahilan nila sa pagtatago ng kanilang katauhan kagaya ng paggamit ni Teresa ng Zion Guild bilang kanyang panakip butas para lihim na makuha ang Covenant of Peter para sa kanyang job quest na ito. Kagaya niya ay mayroon ding gustong makuha si Jin Hyuk sa loob ng dungeon. Pagkarinig ni Teresa dito ay namangha na lamang siya at hindi maintindihan kung papaano alam ng lalaking ito ang tungkol doon. Ipinaalam pa ni Jin Hyuk sa kanya na alam na ito kung papaano tapusin ang ruin na iyon, at sa tulong ng mga kakayahang taglay ni Teresa ay maaari siyang umasa dito. Dahil sa may gusto silang mga bagay na matatagpuan sa parehong lugar, inalok niya si Teresa na samahan na ito at kunin ang kanilang kinakailangan. Walang masabi si Teresa sa alok na ito, ngunit alam niya na sa ipinakita ng lalaking ito ay maaaring itong pagkatiwalaan sa kasalukuyan kaya naman matatagpuan na lamang ang mga player sa loob ng dungeon na nagkakaroon muli ng pagpupulong matapo nilang depensahan ang kanilang mga sarili mula sa mga guardian. Sinigawan siya ng pinuno na ito na si Chenwon na hindi niya maaaring payagan ang kanyang kagustuhan dahil kinakailangan nilang ayusin ang kanilang mga puwersa at ipagpatuloy na sumugod sa dungeon. Hindi maaaring gumalaw ng hiwalay sa kanila si Teresa, ngunit inilaban ni Teresa ang kanyang karapatan at sinabi na taglay na ng mga ito ang mapa sa loob ng 20 kilometro ng ruin at ang lahat ng naruroon ay naisalo na ang straight gear kaya naman walang masyadong magbabago kahit na wala siya doon. Maliban pa rito, nakasaad sa kanilang kontrata na ang kapitan ng bawat attack force ay may pantay na karapatan hanggang sa boss battle. Kinilabutan ng kaunti dito ang kapitan at alam niya na hindi niya maaaring labanan ang babaeng ito lalo na at mas mataas ang kanyang level kaysa sa kanya. Ipinagpatuloy siyang tingnan ni Teresa hanggang sa pumayag na lamang ito at sinabi na kinakailangan itong bumalik sa kanilang grupo sa oras na marating nila ang hindi pa isinusulat sa mapa ng bahagi ng ruin. Nagpasalamat na lamang si Teresa dito at nagbago ang pakikitungo sa kapitan habang ipinangako na babalik bago mangyari iyon. Tinanong din niya kung maaaring itong magdala ng isang tao para maging kanyang kargador. Masakit na ang ulo ni Chenwon sa kawalan ng isang malakas na bahagi ng kanilang party, ngunit binigyan niya ito ng karapatan na gawin ang kanyang gusto basta bumalik ito. Lumingon si Teresa sa mga kargador at nakita niya ang mga ito na iniiwasan siyang tingnan sa mata dahil alam nila na siguradong susuungin nila ang impyerno kung sasamahan nila ang babaeng ito. Alam nila na kung sino man ang titingin ng diretsyo sa babaeng ito ay mahihila kaya naman nagmakaawa na lamang sila na huwag silang mapili. Sa gitna ng mga lalaking ito ay itinaas ni Jin Hyuk ang kanyang kamay at sinabi na siya na ang sasama kay Teresa,
Ngunit pagkasabi niya dito ay nakatingin lahat ang mga matatandang lalaki sa kanya at hindi makapaniwala sa kanyang naging desisyon. Binalaan nila siya na bilang mga matatanda ay dapat na itong makinig sa kanila dahil mas important ang kanyang buhay kaysa sa pag-ibig at may limitasyon kung gaano siya maaakit ng kagandahan ng saint. Hinila nila pabalik si Jin Hyuk at nagmakaawa na makinig sa kanilang payo. Ngunit alam ni Jin Hyuk na mukhang hindi makikinig ang mga ito sa isang simpleng dahilan lamang, at alam niya na dahil dumarating na ang lahat ng bagay sa puntong iyon, kinakailangan na niyang gamitin ang isa sa kanyang itinatagong talento. Nagsimulang umarte si Jin Hyuk at tinanong ang mga matatanda kung nakaramdam na ba sila ng matinding pag-ibig para sa isang tao sa kanilang kabataan. Natakot ang mga matatanda sa biglang pagbabago ng ugali ng batang ito. Tumulong si Jin Hyuk habang sinabi na ito na ang pagkakataon na dapat niyang pagliyaban ang kanyang damdamin para sa kanyang pag-ibig na nararamdaman kahit na nagkukulang ang kanyang taglay na kakayahan at maaari siyang mawalan ng buhay sa kanyang gagawin. Nabuhayan ng loob ang mga matatanda nang marinig ang sinasabi ni Jin Hyuk at hinayaan na lamang siya dahil naalala nila ang kanilang buhay noong sila ay mga bata pa. Hinayaan nila si Jin Hyuk na sumama kay Teresa na ngayon ay umaalis na mula roon. Ninanais nila na pagbutihin ni Jin Hyuk ang kanyang gagawin. Hindi alam ni Teresa kung ano ang nangyari sa lalaking iyon, ngunit nakikita lamang niya na pagod ito sa kanyang ginawa. Nagtungo ang dalawang ito sa kinaroroonan ng mga undead na nililibot ang malaking bahagi ng dungeon. Mula sa itaas, napansin agad ni Teresa ang kanyang hinahanap at itinuro sa malayo ang isang platform na binabalot ng pulang barrier. Ipinaalam niya kay Jin Hyuk na ang Covenant of Peter ay matatagpuan sa loob ng libingang iyon. Nais malaman ni Jin Hyuk kung papaano niya tatanggalin ang barrier na nakapaligid ngayon sa libingan. Ipinaalam sa kanya ni Teresa na alam niya kung papaano niya ito gagawin. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap ay lumabas ang isang babala mula sa system at ipinaalam na ang nagmamay-ari ng Hall of the Depraved ay tinitingnan ngayon sila. Hindi na nagtaka si Jin Hyuk nang makita ito at alam niya na ito ang mensahe mula sa boss monster ng dungeon. Alam niya na hindi pa ito nagpapakita ng kahit anong interest sa mga player noon kaya naman nagtataka ito kung bakit nagpapakita ito ng atensyon na iyon sa kanila sa ganoong paraan. Nag-aalangan si Teresa dito at tinanong si Jin Hyuk kung nakita ba niya ang notification sa kanilang status window. Alam niya na mukhang ipinadala ito mismo ng boss monster, ngunit hindi niya maintindihan kung anong ibig sabihin na ito na tinitingnan sila na ito. Napaisip na lamang siya kung nangangahulugan ito na kinikilala niya ang kanilang lakas. Mayabang na itinuro ni Jin Hyuk ang kanyang sarili at sinabi na nangangahulugan ito na kinikilala na ito siya. Hindi makapaniwala si Teresa sa kay-abangan ng lalaking ito na parang walang gagalingan. May ipinagtaka si Teresa at tinanong kung hindi ba sinabi na ito na alam niya kung paano tapusin ang dungeon na iyon. Kinumpirma ito ni Jin Hyuk, ngunit ipinaliwanag sa kanya na medyo matagal na huli niya itong tinapo. Nagtatanong si Teresa kung anong kinakailangan niyang gawin ngayon. Ipinaliwanag ni Jin Hyuk kung anong kinakailangan gawin ni Teresa habang nag-iikot ang napakaraming undead sa kanilang ibaba. Tumalon siya mula sa itaas na bahagi ng kanilang kinaroroonan at nagpakita ngayon sa gitna ng mga halimaw na ito. Nakuha ang kanilang pansin at tigil sa kanilang ginagawa. Lumingon ang lahat ng mga halimaw na naruroon sa kanya, ngunit bago pa sila umatake ay ginamit na ni Teresa ang kanyang skill na battle song na pinataas ang lahat ng stats na taglay na ito ng 3 sa loob ng 10 minuto. Seryoso na itong hinarap ang lahat ng mga halimaw habang naalala ang sinabi sa kanya ni Jin Hyuk na simple lamang ang kanyang gagawin at kinakailangan na ito na kunin ang pansin ng mga halimaw. Sa pagpapakita ni Teresa sa gitna ng mga halimaw ay agad na tumalon ang mga ito na hindi natatakot sa presensya ng isang banal na knight. Itinaas ni Teresa ang kanyang espada habang naalala ang sinabi sa kanya na kung magpapalabas ito ng banal na kapangyarihan ay siguradong mapapasailalim sa pagkabalisa ang mga halimaw. Pagkatapon ng kanyang pagpikit ay iminulat niya ang kanyang mata na binalot ng kulay gintong ilaw at ginamit ang skill na ito na Sacred Reinforcement.
Mula sa kanyang kinaroroonan ay nagpakawala siya ng nakakasilaw na liwanag na hinaluan ng banal na enerhiya. Napatras na lamang ang mga halimaw at natigilan sa kanilang pag-atake dahil sa presensya ng nakakadiring enerhiyang ito para sa kanila. Sa kanilang pagkabalisa, mabilis na inihampas ni Teresa ang espada niya na hindi man lang napansin ng halimaw hanggang sa madali na ito ang hiwain ang lahat ng mga halimaw na nasa kanyang paligid habang dinadaanan lamang ito at pinatay silang lahat na nag-iiwan ng maliwanag na mga ilaw. Sa kabilang presensya ng banal na kapangyarihan ay hindi natitinag ang mga halimaw na ito at patuloy pa rin na sumusugod sa kanya. Habang kinuha ni Teresa ang pansin ng mga halimaw ay matatagpuan na lamang si Jin Hyuk na ginagamit ang ulo ng mga halimaw para makaalis mula doon. Alam ni Jin Hyuk na ngayon na karamihan ng pansin ng mga halimaw ay napupunta kay Teresa kaya naman siguradong siya ang susugurin ng mga ito. Alam ni Jin Hyuk na kung hahayaan niyang ang mga mahihinang halimaw na ito kay Teresa ay iiwasan niya ang aksidenteng Kegel level up niya. Habang naglalakad sa taas ng ulo ng mga halimaw ay may naramdaman si Jin Hyuk na nakakasindak na enerhiya. Mabilis na pumunta sa kanya ang itim na enerhiyang ito na sinira ang lahat ng mga dinaanan na ito. Nagmula ito sa Elite Lich ng dungeon na ang nakatagong halimaw ng ruin. Nakahawak ito ng isang tungkod na kumikinang ng pula habang nababalot ng nakakasindak na enerhiya ang kanang kamay na ito. Ang tinamaan na itong bahagi ng dungeon na kinaroroonan ni Jin Hyuk ay napuno na lamang ng makapal na usok hanggang sa hamupo ito ng kaunti at nagpakita si Jin Hyuk na nagawang protektahan ang kanyang sarili mula sa pagsabog sa pamamagitan ng paggamit ng isang barrier. Sa wakas ay nagpakita na ang kanyang hinihintay na Elite Lich. Gamit ang usok sa kanyang paligid ay dumating ang guardian na inihampas ang espada na ito papunta sa kinaroroonan ni Jin Hyuk na agad niyang napansin. Nagawa niyang ibaba ang kanyang sarili kaya naman naiwasan niya ang paghampas ng espada na ito. Nagtaka si Jin Hyuk kung bakit naruroon ang guardian at inisip na baka nagbago ang pattern na ito dahil dinala niya si Teresa. Habang patuloy na iniiwasan ang pag-atake ng mga guardian ay alam niya na kailangan na itong isipin ang lahat ng mga maaaring mangyari ayon sa kanyang sitwasyon. Tumalon ito sa isa sa mga guardian at hinayaan ang itim na kidlat mula sa Elite Lich na tumama dito dahil alam niya na ang itim na kidlat ay madaling sisira sa isang katulad ng guardian at nakamamatay pati na sa mga talentadong veteran. Maling naghanda ng kanyang pag-atake ang Elite Lich na itinaas ang tungkod at inipon ang kanyang kapangyarihan sa dulo na ito. Itinuon na lamang ni Jin Hyuk ang kanyang sarili para guluhin ang Lich at pumunta sa harapan ng kinaroroonan ng Covenant of Peter. Ito na ang pinakahihintay na pagkakataon ni Jin Hyuk at walang takot na hinarap ang itim na kidlat mula sa Lich na madali itong iniwasan at hinayaan na tumungo ngayon sa barrier na bumabalot sa libingan. Napunta ang itim na kidlat sa barrier na madali itong binitak at naging sanhi para magkaroon ng malaking butas dito. Alam ni Jin Hyuk na ang karamihan ng mga Class 3 na barrier ay hindi magagawang matagalan ang itim na kidlat mula sa Lich. Natigilan na lamang ang Lich dahil ang level 5 na magic barrier ay nasira ngayon. Natulala na lamang ito habang patuloy na nagtungo si Jin Hyuk sa libingan at iniiwasan ang pag-atake ng mga guardian. Nilabas na ito ang kanyang kutsilyo para ihanda ang kanyang pag-atake at sa isang iglap ay madali niyang hinati ang mga guardian na nasa kanyang harapan nang hindi ito pinapatay at hinihiwalay lamang ang bahagi ng mga katawan na ito. Lumingon sa kanyang likuran at tiningnan ang kasalukuyang sitwasyon ng kanyang kasama. Nakita niya na mukhang malapit nang matapos si Teresa sa kanyang ginagawa kahit na medyo nahihirapan ito na harapin ang napakaraming halimaw. Sunod na itong tiningnan ng Lich na medyo kinakabahan sa presensya ni Jin Hyuk na sinabihan siya na nag-iisa lamang ito. Bago pa magharap ang dalawang ito ay nahati sa gitna ang Lich na hindi man lang na ito nagawang lumaban pabalik. Hindi inaasahan ni Jin Hyuk ang mangyayari ito at nagulat na lamang. Mula sa kinaroroonan ng Lich ay may paang tumatapakan ng nahahating ulo na ito habang sinabi kay Jin Hyuk na sa wakas ay nagawa na niya itong hanapin. Dinidina ng lalaki ang kanyang paa at dinurog ang bungo.
Nagpatuloy ito sa kanyang paglalakad at sumulong habang sinabi na may iisang tao lamang na magagawang gumalaw na parang kaya niyang hulaan ang galaw ng mga halimaw. Nakakasiguro daw siya na naruroon si Jin Hyuk kaya naman nagtungo siya doon. Itinutok ng lalaking ito ang kanyang espada sa kanya habang sinabi na matagal na simula nang huli silang magkita. Seryoso si Jin Hyuk na tiningnan ang lalaking ito. Inakala ng lalaking ito na naalala siya ni Jin Hyuk at sinabi na dapat naalala na ito ang kanilang paghaharap. Ngunit tinanong lamang siya ni Jin Hyuk kung sino ang siraulong ito na nasa kanyang harapan. Pagkarinig na ito sa sinabi ni Jin Hyuk ay naiinis na lamang siya at kumukulo ang dugo dahil mukhang hindi siya nakikilala na ito.